Meron nga pong nakapagtanong sa atin kung bakit nga raw ako nagpatayo ng bahay dito sa bukid. At ito nga po ang bahay ko na naipatayo ko sa bukid at mag-aapat na taon na po siya. So bakit nga ba nagpatayo ako ng bahay sa bukid at hindi daw po sa baba? Sobrang mahal po daw ng pagpagawa ng bahay sa bukid, lalo na walang kalsada at wala pong madaanan ng mga materyales. So parang mano-mano po kasing inakyat ang mga semento at iba pa pong mga materyales na mga kinailangan sa pagpatayo nga po ng aking bahay. So itong video nga po na ito ay galing kami sa bayan at bumili po kami ng pintura. Yan nga po ang aming gagamitin sa pagpipintura sa bahay ko ngayon sa bukid. Kaya nga po pala ako nagpatayo ng bahay ko sa bukid dahil po nandun po ang aking nanay nakatira. Ayaw niya po kasi madalas sa baba na tumira. Kaya ang ginawa ko, pinatayuan ko po ng maayos-ayos na tirahan si mama sa bukid. Dito lang po kasi si mama nakatira noon sa bahay na ito. Yan po ang bahay na tinitirahan ng nanay ko noon. So tumutulo po yung kabilang bubong, tapos po yung pinaka-pader niya is hindi na rin po maayos, marami na rin pong mga butas-butas dahil puluman na rin talaga siya. So ayun nga po, pagkatapos nun bumagyo, nagiba din po yung bahay, kaya gumawa ng temporary na tirahan itong aking kapatid at ito po yung naitayo niya. So ayan po yung itinayo ng aking kapatid as temporary. Merong tulugan yun sa taas at lutuan sa baba pero open po kasi siya. So ayun nga po no, dahil hindi po natin mapilit ang aking nanay na tumira po sa baba sa bahay ng ate ko, sa tinitira namin ni baby pansamantala ngayon ay nakapagpatayo po tayo ng maayos-ayos na bahay dito sa bukid. So half concrete, half cement po ito, pero meron na po yung abang para sa second floor kasi po nag-isip po yung aking gumawa ng bahay na baka sakali in the future magmilyonarya tayo, charot. So, makapagpa-extend tayo ng second floor sa taas. So, hindi po kalakihan yung nagawang bahay na plano kong ipatayo dito sa bukid dahil nga po magagastusan tayo. Tapos po yung lupa dito is puro bato po na sobrang malalaki kasi po marble po kasi ang mga bato dito pwede pong minahin. Alam nyo naman, dito sa Romblon ay tinatawag po na Marble Capital of the Philippines. So, ang amin pong lupa na pagmamayari ng lola namin na nanay ng mama ko is puro kabatuhan. Kaya sobrang liit lang po talaga ang naipatayong bahay kasi meron lang po kaming nahanap na isang area na kung saan kunti lang po ang lupang mapagtatayuan ng bahay kasi mahihirapan po talaga yung mga trabahante para manumanuhin po nila yung mga batong malalaki. So yun lang po guys, dahil ayaw nga ni mama na tumira sa baba at gusto niya dito sa kalupaan na naiwan ng kanyang ina na lola ko na namayapa na ay dito talaga niya gustong tumira. Ayaw po kasi ni mama na iwan itong lupain ng kanyang namayapang ina sa kanyang mga kapatid at may mga coconut farm po kasi so hindi po talaga niya maiwan-iwan itong bukid. So yun lang po ang dahilan kung bakit tayo nagpatayo dito ng bahay dahil po sa aking nanay. And that's it po guys for today's mini vlog. Please follow and share po. At sa mga hindi pa naka-follow, mag-follow na po kayo.